PRD, malabnaw na yung malabnaw na yung issue eh. It's not as maingay nung nakaupo si PRD as president. Kasi, ang intention talaga nila, nung inanuhan nila ng ICC si Duterte nung nakaupo siya, is to oust him. And it's the same. Wala na, tapos na. So, So parang ngayon, ang nakafocus talaga to kay Inday Sara. So, believe me, no? Anong gagawin nila kay PRD? O di alisin yung si PRD, nandiyan pa rin. Sino magbe-benefit? Si Inday Sara pa rin. Can you imagine? You're gonna have... So ang ano niyan is, ang target talaga niyan is physically remove Sara from the Philippines. I think ang tina-target talaga nila si Inday Sara. Ang tina-target talaga nila si Inday Sara kasi lumitaw yung pangalan ni Inday Sara sa ICC. Ang tina-target nila din si Inday Sara because they would like to physically remove Inday Sara for the 2028 elections. Nagigets ninyo? So, ang ano niyan is, actually, parang insurance din yan na they would like to have this issue hanging over Inday Sara's head. Para kahit naging presidente na siya, this would still be an issue for her. Yan yung totoo niyan. Continued unity nino. Continued unity. Wala nga si Sara dyan sa ano ninyo eh. Sa unity, magpinsan kayo. Nag-unite mo kaming magpinsan. Ano ikukwento ninyo dun kung ano? Sabi, nakakaloka yung unity nila, no? Nag-unite kaming magpinsan. Oo. Sabi ni teka, sorry Sasa, last na lang to dun sa Rito Pamparo. Sabi kasi ni Life Simple Choices, parang pinabigat na blatter lang po ang Rito Pamparo, meaning dinidisclose lang ang mga threats sa iyo or meaning documented and you can use this doc to file asylum. Oo yata, pero meron kasi siyang meron nga siyang mga interim relief. Requirements. Oo, may mga interim relief siya, like meron kang mga protection order kinembot, ganyan. So mabigat-bigat naman siya sa malaki naman yung ibinigat niya sa blatter. Kasi saka yung hindi ka pwedeng makita within 100 meters ng taong to, ganyan. Oo, yung mga ganong embot, ganon. Restraining order ba tawag doon? May mga restraining order. Meron siyang mga ganon. So may mga interim reliefs yun. So mabigat naman siya. Malayo naman yung bigat niya sa blatter. Ang kapal ng mukha ni Martin, i-reconsider po rin namin ng HNP. Bex, si Sara yung nagmakaawa, nilapitan nyo nung election, i-consider po namin. Parang, okay, Marcos Bats for continued unity of Partido Federal and Lakas CMD. PFP is Marcos. Lakas CMD is Romualdez. Nag-unity kayo magpisa. Taro. Labo. May siya yun nga, may statement na hindi pa naman daw sarado ang kanilang si Martin Romualdez sa pakikipagkoalisyon sa hugpong. Meron siyang gano'n. Yung parang takinang kapal na mukha nito, talagang tambalos-los na to. Parang open raw siya for talks na open raw siya for talks with hugpong ng pagbabago, yung kay Inday. Ayun. Also, si Inday, wala siyang partido ngayon eh, di ba? Officially walang partido si Inday. Ay, HNP siya, alam ko. Pero regional kasi yun eh, no? Wala siyang national party. Ganun ba? Wala siyang national party. Ayun. Kailan kaya bibitaw si VP Sara sa unit team? Sabi ni Queensy. Paano kaya natitiis na bastos-bastosin na lang ang tatay niya ng mga kaalyado niya? Di na siya naawa sa dad niya. Alam ninyo, ito po ay mga Duterte. Wala po silang ganyan pagdating sa politika na maawa ka naman sa tatay mo. Wala po silang ganyan. Tanungin niyo sa mga taga Davao.
wag niyo i-project sa kanilang pamilya yun yung kung paano kayo gumagalaw sa Manila Sa or buhay niyo. kung sa amang parte ng Manila. Did you hear nung panahon ni Duterte nung nililink si Pulong sa illegal drugs, anong sinabi ni Duterte? Patayin ninyo. Wala siyang pake pagkatungkol sa politics talaga wala siyang pake. Siyang pake. Mm. Mm. Do sabi ko nga, not project your oo. Mm. Kung ako si Inday, kunwari ako yung vice president at the same time DepEd secretary. So, mag-aano na ba ako, bibitaw na ba ako? Pag sinabi nating bumitaw, ibig sabihin, mag-opposition ka na all the way, di ba? Ganon. So, ibig sabihin, you start criticizing the policies of the government, kineme, ganyan. Ganon. Kukontrahin mo na yung Lenny na siya. Magiging Lenny na siya. So ngayon, as a DepEd secretary, yung matatag curriculum ni Inday is not yet full-blown. Kung ako si Inday, I'm definitely going to think about the learners more than anything else. Iisipin ko muna yung public service. And gano'n naman yung mga Duterte. Above anything else, una ang public service. So ngayon, kung gano'n yung iisipin ni Inday, magsasuffer yung politics side ng ano niya. Kasi baka tayo, naiinit tayo, nabubisi tayo sa kanya ganyan But, for Inday, I think, mas vinavalue niya yung public service responsibilities niya kesa dun sa political side. So that is why, hindi bumibitaw si Bakla. So sabi ko nga ako, sa totoo naiinip rin ako at nabubwisit. Pero naiintindihan ko si Inday. Kasi sa totoo lang kung talagang gusto nating baguhin yung Pilipinas, mag-start talaga siya dun sa mga bata nandun si Inday sa posisyon na she can make a contribution doon sa na yun, sa lasting change na po pwedeng mangyari. Ito doon yan na sa public service, 'di ba? So, while buwisit na buwisit ako sa pagtrato ni Martin Romualdez ni BBM at nung asawa niya sa kay Inday, naiintindihan ko yung kapit ni Inday na if I'm going to go full on opposition, I will definitely lose the DepEd position. And I will not be in the position to make a huge impact dun sa mga learners. And I think that's a very, very difficult negotiation sa puso at isipan ni Inday gabi-gabi. 'Di ba? Feeling ko nga baka hindi yan masyado palang mabigat na negotiation kasi mas mabigat sa kanya public service Na sige mag-suffer ang political career. Pero 'di ba? Ano siya sa position to? Well, we don't even know if Sara is interested to run in 2028. Sara, ilan taon na ba si Sara? Kasi magkalapit lang pala kami nito. Sara Duterte age 45 years old. So Sara is gonna be only 50 years old in 2028. 50 in 2028. 50, bata, oo. Sara doesn't need to run in 2028. To be honest. Kung gusto nila, hindi kayo. You know what? I prefer that this weeds becomes eliminated by the Filipino people before we install another Duterte. Kasi Sara will be there for 6 years and then pagkatapos ng 6 years, balik na naman sila. Ayun. Ang DepEd po kasi ang pinakamalaking budget
na department. Oo. At grabe dyan ang korupsyon. Yes. Oo. Pag nakuha yan, pag nakuha na nila yan, it's like sacrificing the education of your children. Yes, oo. Guys, yung ano no, yung government employees natin, more than half of that is DepEd. DepEd yun. More than, ano no, pinakita ko na to before sa live kung gaano karami yung government employee. In 2023, merong numbers na pinresent yung DBM, 1.8 million government employees. You know how much is the DepEd employee? 1,100,000 plus. Ganun karami. Yun yung hawak ni Inday ngayon. Ganun. Alam nyo, nagtakam na takam sila niyang mawala kay Sara ang DepEd. Kasi grabe ang pera sa DepEd. Oo. Yan ang budget by law po kasi, By dapat law, ang DepEd may pinakamalaking budget. Yan ang may pinakamalaking budget sa... Mahaba pa yan. Yung ICC, yung arrest ni Duterte, mahaba pa yan, girl. Oo. Hindi ako nag-worry dyan. In fact, hindi ako nag-worry dyan kasi hahaba pa yan eh. Hahaba pa yan kasi that's a legal procedure. And aabot pa ng Supreme Court yan. Oo. Kasi it's like, it's like, what's this? It's like an extradition. Mm-mm. Kasi dyan ng Supreme Court because it needs to hurdle a lot of constitutional questions. Yeah, may constitutional question pa yan. Kasi nga, halimbawa, right to due process. Kasi remember, in our legal system, you can even challenge your arrest warrant. Diba, Joey? You can challenge your arrest warrant in court. One. And, pati dun sa probable cause. Actually, yung arrest warrant mo, pwede mo yun questionin administratively at saka sa court. Dalawa pa yung option mo dun. Both. Marami kang options. Marami kang options. But there are processes for it. Yes. So, talagang, and marami siya. And then second, meron pang, kasi yung due process natin, no, ang normal sa korte natin, halimbawa sa ko ng kaso si Joey. Joey will have a right to answer sa fiscal level pa lang. Diba? Yeah. Sa fiscal level pa lang, yung determination pa lang ng probable cause, Joey can actually, sa prosecutor pa lang, diba? Joey can actually challenge it already bago pa makakuha ng probable cause and issue a warrant of arrest against you kasi nagkaroon ng probable cause. Eh dito kasi, ano yan? Nagdetermine ka ng probable cause kasi hindi mo man lang ako. Alam mo yan, hindi mo man lang ako, wala man lang akong, hindi ko pa pwede i-challenge. Kasi sa fiscal pa lang yan, may hearing na, may ano na nga yan meron ng, bakit may warrant ka sa sinong nagkaso at ano yung kaso? Alam nyo, nung mga bata kayo, hindi kayo napakain ng pagkain may iodized salt. Anyway, so halimbawa ganun. So itong si CPRD, yung warrant of arrest, mahaba pa yan, aabot pa yan ng Supreme Court, aabot pa yan ng, may appeals pa yan. It's going to be a constitutional issue. So it's gonna have, kasi ang magsaserve ng warrant niyan, it is the DOJ. Okay, it's the DOJ. And, of course, ita-challenge ka, DOJ. Ita-challenge pa yan sa DOJ. Ita-challenge pa yan sa what's this? Hanggang aabot pa yan ng Supreme Court. So,
Mahaba yan. Mahabang eksena. Sabi ni Jail Faust, lalaki po ba si Sas or babae po? If I'm not gonna have sex with you, I don't need to answer it. Pero, ayun. At saka ano, sa totoo lang, hindi ako masyadong worried dyan. In fact, if they're going to push for it, yung sa ICC, it might, trigger something that they don't want to be triggered. So, chill lang ako dyan, hayaan mo sila. Kasi unang-una, the Dutertes are not going to take it sitting down. Definitely, mayroong matinding legal battle dyan na mangyayari. And PRRD is surrounded by really good lawyers. He's a very good lawyer himself. So hindi ako masyadong worried doon. And it will take some time. And I don't think enough yung few years dyan to resolve it. Hindi, I think ang tina-target talaga nila si Inday Sara. Mm-hmm. Ang tina-target talaga nila si Inday Sara kasi lumitaw yung pangalan ni Inday Sara sa ICC. Ang tina-target nila din si Inday Sara because they would like to physically remove Inday Sara for the 2028 elections. Nagigets ninyo? So, ang ano niyan is, actually, parang insurance din yan na they would like to have this issue hanging over Inday Sara's head. Para kahit naging presidente na siya, this would still be an issue for her. Yan yung totoo niyan. Gets ninyo? Okay? Kaya nga, pag na-issue yung warrant of arrest na yan, it's going to be a long legal battle. Okay, it's going to be a long legal battle. And kasi the core question is, kasi the issue of jurisdiction is a legal issue. And only the Supreme Court is the highest court in the Philippines that could resolve legal issues within jurisdictional issues. Oh. Yes. So even though na sabihin nating may ganyan si Duterte sa The Hague, no? Sa ICC, sa The Hague. Well, kailangan pa rin siyang resolve ng Supreme Court. Ano yun? I-give up mo na yung pagdetermine mo na ng legality, ng process, just because may sa ibang bansa. It's the same, I think it's the same concept as an extradition treaty. Halimbawa, ikaw, si Joey, may ginawang krimen sa tayo may extradition. Halimbawa, United States. Nandito ka. Dahil ba may extradition treaty, iso-surrender ka na lang bigla? No, you can actually challenge it. You can actually challenge the entire extradition. Look at Julian Assange. May extradition treaty ang UK and United States. Hanggang ngayon, hindi pa nare-resolve yung paglipat ni Julian Assange sa United States. Mahabang challenge. So, it's not as simple as that. So itong nangyayari ngayon, panakot lang nila yan. Okay, manakot ka, pero the thing is, ano yung eksena mo, 'di ba? Hindi rin pwede mo siyang arestuhin, pero hindi mo rin siya pwedeng kukulong kasi anong kaso niya sa Pilipinas? Wala, yung kaso niya nandun sa The Hague. It's going to be a long process, and I think it's good, no? This is going to be a very, very pivotal legal battle. Kasi may mga president na. So, for example, sa Republic of Ireland, they need to change their constitution through a referendum in order for them to allow themselves the jurisdiction of the ICC. So yun. So mahaba siyang proseso. And of course, may political ano rin yan. Underpinnings.
At meron ding power ang UN Security Council. Mm. Mm. Meron ding power ang UN Security Council to actually stop ICC proceedings. It might not, of course, it might be the case that only Russia and China would actually vote against the process. May tanong si Pinoy ako, ano ang pagkakaiba nitong ICC case kay PRRD compared kay Putin at Netanyahu? Thank you. Wala. Shame. Oo. Hindi, ang pagkakaiba kasi nito. Magbuo pa sila kay Putin, di ba? Wala rin naman. Hindi, ang pagkakaiba kasi nito, yung kay Putin kasi, it's a highly political issue that involves geopolitical interest. Itong kay Netanyahu, it's the same thing. There's a strong lobby for maraming bansa ang gustong ano yon. Ito kasi kay PRRD, malabnaw na yung issue. It's not as maingay nung nakaupo si PRRD as president. Kasi, ang intention talaga nila, nung inanuhan nila ng ICC sa Duterte nung nakaupo siya, is to oust him. And it's the same. Wala na, tapos na. So, So, parang ngayon, ang nakafocus talaga to kay Inday Sara. So, believe me, no? Anong gagawin nila kay PRRD? O di alisin yung si PRRD, nandiyan pa rin. Sino magbe-benefit? Si Inday Sara pa rin. Can you imagine? You're gonna have... So ang ano niyan is, ang target talaga niyan is physically remove Sara from the Philippines. Mahaba pa to, maraming options, no? Pero yun nga kasi, they cannot just parang do it na si Inday Sara lang. So syempre, kung itutuloy nila yung kaso, that's going to include the old Duterte. And if that's the case, 'di ba? And if that's the case, it's going to be a long, arduous legal battle talaga. Kasi, 'di ba? Hindi siya while ang target nila is si Inday lang. Pero ang pagde-defend din mo kasi si PRRD, si Bato at saka si Inday Sara, 'di ba? So, kailangan kasing mauna ni PRRD. Hindi, bigyan mo uunahin ang mauna niyan si PRRD, pero the real target there is Inday Sara. As simple as that. So, ang ano kasi niyan, mahabang legal challenge yan eh. Kasi ano yan eh, there are serious constitutional issues. In the Philippines, paano na-issuehan agad ng arrest warrant si Putin na walang pakikialam ang Supreme Court nila? Hindi mo naman siya pwedeng... Okay, let me explain. Russia is not a member of ICC. Okay? Ngayon, hindi mo talaga siya pwedeng ma-serve sa Russia because it's not a member of ICC. Kaya ngayon, nakasuhan si Putin because the alleged crime was committed in an ICC member state. Gets you na? Okay? So, Ukraine is an ICC member state. Kasi may ganun sa ICC, may territoriality. And territoriality and nationality. Ibig sabihin ng territoriality should happen within the alleged crime should happen within a member state of the ICC. Now, the nationality is that the nationality of the one who committed the crime must be from a member state of the ICC. So ganun ang eksena. Bakit daw ang si Netanyahu? Because Palestine is a member of the ICC. And the alleged crime happened in a member state of the ICC. Hindi po genocide ang kinakaso kay PRRD, kundi crimes against humanity. Against humanity.
Magkaiba po 'yan. So, ang ano kasi niyan is, the thing is, whether they succeed to arrest Duterte or not, sila ang kawawa. Because, for example, they successfully had Duterte arrested and have him travel to The Hague, no? For the hearing. Duterte now will have the biggest platform ever for him. Sabi naman niya matanda na siya. Di pag nandun siya, you could say anything you want. Anything you want. And it's going to be televised all over the world. At syempre, ano yan historic yan kasi first Asian country. So, Duterte doesn't need to answer whatever, he can say whatever he wants there for the whole world to hear. So, mas lagot sila. Kasi you would broadcast internationally. So, whether they have him successfully arrested or not, kuha sila. Kasi it's gonna be heard, diba? Oo. Hello, this is the first Asian trial. It will be televised, no? Actually, ICC trials are televised. So, maraming addict na ngayon. Oo nga, totoo. Sobra. Alam mo yung ang tawag dito, barangay, ano ba yun? Caloocan yun isang buy and sell siya sa barangay sa Caloocan. Pagka nagbebenta siya, meron siyang kinilo na 98 grams ng shibum. Tapos sabi niya, bili na kayo, mura lang, free delivery, kineme. So parang hindi ko alam kung ano ba to, prank ba to, totoo ba to, or what, ganyan. So tinignan ko yung mga nagko-comment, sabi gano'n, hoy, Janet, ganyan, kasi Janet yung pangalan nung nag-post, sabi gano'n, hoy, Janet, bakit sinama mo pa sa picture yung nanay mo at tatay mo? Kasi yung picture niya, shibum na 98 grams na nakakilo. Pagkatapos, yung dalawang matanda na babae at lalaki na naghihit. Pagkatapos, meron siya yung per gramo, ganun. Kasi may nag-comment sa kanya, bakit sinama po? Tapos, ano pa siya, yung sinasagot niya yung mga comment na parang, bakit wala kayong pakialam, kineme, ganyan. Pagkatapos, meron pang nag-comment doon na, ang tawag dito, hulihin niyo, mga pulis, hulihin niyo na to, tapos tinag pa yung mga pulis, ganyan, tinag pa yung CIDG, tsaka PNP, ganyan. Nagtag pa na gano'n. Tapos sabi niya, hoy, baka di mo alam, malakas ako sa station. Sumasagot siya. Ano ba to? Diba? May tanong si Admar V. Sabi niya, saan mo masasabi mo gusto ibalik ng Kamara sa NFA ang pag-import ng bigas? Sabi ni Sen. Cynthia Villar, kaya inalis sa NFA yung power na yon under rice tariff law ay dahil may korupsyon. Parang... Well, I agree na dapat ibalik sa NFA ang pag-import ng bigas. Ngayon yung concern ni Cynthia Villar, pasintabi na Cynthia Villar na kaya tinanggal sa kanila dahil may korupsyon. Ang solusyon po doon ay tanggalin ang korupsyon. Hindi ibigay sa private hands na may corruption din. Because hoarding is corruption. Hoarding is corruption. Ano pa ba? Ano ba isa hoarding and price manipulation? Price gouging, oo. Price gouging. Ano yan? Ang hirap naman yung word na yan. Spell. Ang tawag dito, hoarding, price manipulation, yan. So, kasi that would include price gouging and yung predatory pricing. Yeah. Well, there is also corruption in the private sector. Mas mahirap nga kasi nga mas mahirap siyang hulihin. Kasi nga kalat. Ngayon kung NFA
tatakbo na nga ako. Actually, Madam, tatakbo na ako. Umalis kayo dyan. Tabi! Boboba ang ninyo. malabo kasi yung yung konsepto, and I think, as citizens, kailangan maintindihan natin itong konsepto ng korupsyon. Ito yung hindi ko mag-gets. Kaya tayo, dyan nagsisimula yung budol eh. Di ba pag eleksyon, tatanggalin natin, ititigil natin ang korupsyon, kineme. Okay. Ano po ba ang nature ng korupsyon? Okay? Ang korupsyon po ay hindi mo mapipigil because humans are not infallible. We are fallible. So, ibig sabihin, corruptible talaga tayo. Okay? Yeah. So, ngayon, naaanuhin mo lang talaga is ilimit mo yung corruption sa mahuhuli mo. Correct. Okay? So, you have regulated, let's say, you have government people doing a job for the public. And you have private sector doing the same service for the public. Okay? Now, ang problema natin, corruption. Pagka nandun ka sa government, you have a lot of measures, a lot of ways on how to punish and paano hulihin yung, kasi pag nasa government, ang daming ang daming paper trails niyan eh. 'Di ba? Yeah. Ang daming ang daming records. 'Di ba? It's very, very strict because kasi pagka sa government ka, you actually enjoy presumption of regularity, and that presumption of regularity is actually nakatambal doon sa pagsunod sa tamang proseso. Diba? Ibig sabihin, pag ikaw ay government official na sinusunod mo ang tamang proseso at ang tamang ginagawa sa mga gobyerno, sa mga government transaction, you will actually enjoy the presumption of regularity. But you still have to prove na sinunod mo yung lahat ng mga prosesong yun. Bakit? Kasi nga, pag nasa gobyerno ka, na-traceable ang lahat ng actions mo. Supposedly. Okay? Traceable ang lahat. Ngayon, pagka nasa private sector, pagka kunwari naggawa na sila ng mga shell company, nagpaano-ano na yung mga yan, nagtago-tago ng mga resibo, 'di ba? Nagmanipulate na ng records, 'di ba? How would you able to do that? How would you be able to catch yung syempre mahuhuli ba? Oo, mahuhuli pa rin, pero hindi siya kasing daling hulihin ng mga tao na meron ka. Pag pumasok ka sa gobyerno, lahat ng address mo ipoprovide mo, contact information mo, meron kang SALN, lahat ng interest mo i-disclose mo. 'Di ba? Ngayon, kapag may korupsyon sa gobyerno, ang dami mong tools para hulihin yung mga corrupt dyan. So parang, tingin ko, hindi dapat allowed tong mga government officials na to say na, ay, hindi tinanggal na yan kasi maraming korupsyon. Fix the motherfucking corruption in the government. You have all the tools. Kung yan nga, hindi nyo ma-fix yung corruption dyan, paano nyo ma-fix yung corruption sa private sector? Wala naman public records yung mga yun. Diba? It's easier to have to exercise corruption in the private sector. True. Diba? Kasi wala kang public. Kita mo, meron na bang nahuli na hoarder? Meron na ba? May nakulong na ba na smuggler? The thing is, ano ba yung sa rice tarification law? Tinanggal nila sa NFA yung pag-import as a whole. Well, here's the thing. If you're a private sector, you can import rice, whatever. But the thing is, the NFA should have an importing power. The NFA doesn't need to have the monopoly of the importation of rice. But the thing is, the NFA should be empowered to import and to actually make make tambak rice. And kasi mas madaling mag G2G eh. Totoo. Government to government kasi karamihan ng rice for the sake of pricing, mas transparent, 'di ba? Kasi maraming ngayong
Halimbawa, I believe ang Vietnam rice ay government run. Is O kasi yung state. agriculture nila, di ba, ang grabe yung regulated. Sobrang Okay. regulated. So the Vietnamese government owns rice exports and internal rice trade. So I think it's easier. Saka mas transparent yun eh. Kasi ngayon, kita mo, sino pumunta sa Vietnam para kumuha ng export? Si Tambalaslos as a private individual. As a private individual. Hindi ba daw kami napapagod sa paulit-ulit? Hindi. Ano lang, hobby po namin to eh. True. Ayan. Sabi ni Riggy, pangalawa mo na to, Riggy, ha? Yung pangatlo mo, ibaban na kita. Sabi niya, kamusta po si Kibuloy? May balita na po kayo. Sabi niya gano'n. Actually, balita ako, gustong-gusto niyong hulihin. Anong petsa na? Ba't hindi niyo mahuli-huli? Hulihin niyo. Hulihin niyo. O, akala ko ba, gustong-gusto niyong hulihin? O, ba't hindi niyo mahuli-huli hanggang ngayon? Anong petsa na? Ano ba? May warrant of arrest kayo, hindi hulihin ninyo. Ano? Bakit po ipigil? Hulihin niyo. My God, pinitigil. Nakikita niyo bang sinasabi kong pinaglalaban ko na wag niyo hulihin si Kibuloy? May warrant of arrest, hindi hulihin niyo. Hindi hulihin niyo. Kayo nga dapat yung magbigay ng update sa amin eh, di ba? Kayo magbigay ng update na bakit kami tinatanong niyo, kami ba may responsibilidad na i-serve ang warrant? Kami ba? Kami ba ang DOJ? Bakit hindi mahuli ng administrasyon na to si Kibuloy? Bakit hindi mahuli? Nasa Pilipinas lang naman si Kibuloy. Oo, ba't hindi mahuli? Kasi nga, weak tong gobyernong to. Di ba? My God, Pastor Kibuloy is an adult. Ito pa isa. Si Teves, di ba? Ang yabang-yabang. Si Teves hindi nga mahuli, nandiyan na. Si Teves, di ba sabi nila may extradite, ganyan-ganyan, pauuwiin na sa Pilipinas, ineme. Anong petsa na? Ano ba to? Mga manifestation na weak talaga ang presidente? Ang executive department? Di ba? I mean, Diyos me, ginorgor nyo na ng wagas yung tao, tapos huhulihin nyo na, hindi nyo pa mahuli. How weak can you get? Ayun yung nakakaloka. How exactly? Why are you asking? Unang-una, ang tatanungin mo sa mga bagay-bagay na yan ay yung may trabaho para gawin yan. I assume na ikaw nagtanong ka, isa kang taxpayer. So alam mo, kanino mo itatanong yan? Doon sa binabayaran mo para manghuli, di ba? Binabayaran mo ba kami? Magkano mo binayad mo sa amin para manghuli kami at i-refund ko? True. Di ba? Ano si Admaro? Kita mo, ang pinaglalaban naman ng SMN, ay, bigyan nyo ng fair hearing to si Kibuloy. Ako nga, kung pinaglalaban eh, sabi ko, Diyos ko dahil, kung ma-issuean ka ng arrest warrant, go ahead, face it. Hinuhuli nyo ba? Ang tanong is, hinuhuli nyo ba? Bakit hindi nyo mahuli? Yun ang tanong. Why don't you go there, serve the warrant, and then arrest? Simple. Kahit mahuli nyo si Kibuloy, it doesn't change the fact that, you know, while there is a legal aspect to it, what you cannot deny is that itong proseso na to na ginagawa nyo against ng administration against Pastor Kibuloy has a huge political aspect. While it has a legal aspect, meron siyang malaking political hindi yan mabubura ngayon. Nandun kayo, nanalo kayo dun sa legal aspect nitong nitong storya na to, you have warrant of arrest for Kibuloy. Di hulihin nyo. Ay, ba't hindi nyo mahuli? Baka weak. Diba? Tanungin nyo yung binabayaran nyo para manghuli kung ba't hindi nila mahuli. Period. Next topic. Correct. Next topic. Riggy, akyat na. Sabi ni Riggy Panong Troll, simpleng mamamayan lang ako, naghahanap ng katotohanan. Kung chismis lang, itulog ko na lang. Matulog ka na lang kasi chismis lang kami dito. Oo nga. Matulog ka na.
kausapin Tulad ka mo ng yung Riggy. kapitbahay mo. Mm. Paanong troll, simpleng mamamayan lang ako, naghahanap ng katotohanan, kung tsismis lang, itulog ko na lang. Pwede matulog ka, wala namang nobody Tulog ka cares na! if Riggy, nobody cares if you're asleep or awake or even dead or alive. Nobody cares. Correct, Just correct. do it. Yung meron yung pupunta, convince niyo ako. Ba't ka na iko-convince? Di yan na namin mamatay kang tanga, di ba? Ano pakialam sa'yo? Diba? Kung nagchichismisan lang naman kami dito. Die stupid, di ba? Walang pumipigil sa'yo. Diba nga, bakit? Why exactly do you want, parang, I do not care if you believe me or not. Diba? Na parang, diba yung, halimbawa, lalim mo pupunta ng page mo. O, ano yung, basta yung feeling nila, meron kang obligation for them na, Oo. Bex, nagbabasa ka lang. If you don't agree with me, problema mo na yan. Facebook is for sharing opinions. Oo, hindi kami nandito para kumbinsihin ka. Nag-uusap-usap lang kami dito. Kung meron kang matalinong input, edi makisawsaw ka sa usapan, di ba? Diba? Na parang, we're just sharing our opinions because we're bored, number one. Number two, we're just opinionated.